Ito po yung puno ng sili. Maliit pa lang po pero may mga bunga na. Dahil yan mga kapam, alagang-alaga po talaga itong mga tanim na to. Mapunta po tayo din sa mismong beachfront mga kapam. Bawat puno po mga kapam, may meron na pong bunga. Yan. Mga alaga pa po sila ng sabon. So yun mga kapam, magandang umaga po sa ating lahat. Panibagong araw, panibagong property naman po ang bibisitahin natin ngayong araw na to. Bali kung makikita nyo po, itong property na to ay tabing kalsada o tuhog po mga kapam. Yan. Itong kalsada na to ay medyo rough road pa po sa ngayon dahil po ito po ay ongoing process po yung kalsada dahil po ito ay going to Quezon po mga kapam. Ito po ay ginagawang highway po. Kaya sa mga buyer natin dyan, kaya kung makikita nyo po dyan, rough road pa po yan sa ngayon mga kaparm. Pero ito po ay eventually magiging ano na rin po ito, highway na rin po ito. Ang lusot na po na ito ay Quezon po, yung ginagawang tulay po dyan mga kaparm. Ito ang property mga kaparm. Ayan. Pahaba po yan mga kaparm. Ang sukat po nito ay 2 hektarya mga kaparm. Itong property na to. Meron din po itong beachfront mga kaparm sa harap po ng property. Tara mga farm, samahan niyo po akong bisitahin yung property. So ayun mga farm, bali ito yung property. Ang frontage po na itong property na to mga farm ay meron pong 35 meters pagpalagay po natin kasi ito po ay meron na rin pong muhon mga farm. Diyan po nakaparte at dito rin po mga farm. Ang property na to mga farm ay meron pong travel time na 30 minutes na mga farm simula po dun sa town proper nitong Calawag mga farm. Ang nasasakupan na po nitong property na to ay Calawag mga farm at bungod lang po ito papuntang Calawag. Ang property po na to mga farm, ang kinagadahan lang po nito dahil bukod sa tuhog po siya ng kalsada ay magiging ano po ito, magiging highway po ito at ongoing po yung proseso nitong daanan dito mga farm dahil doon po sa kabila, yan, ang kabila po na yan meron na po yung cemented road. Yun nga lang po putol pa po sa ngayon dahil hindi pa po tutuloy dito yung daanan mga farm, yung pagsisemento, pero matutuloy naman po yun mga farm, unti-unti lang po. So ayun mga farm, pasok po tayo sa mismong property. Bali itong property po na ito, ang kinagandaan po na itong property na to ay meron po itong maraming tanim na fruit bearing trees. Bali ang tanim po na fruit bearing trees na ito mga farm ay meron pong papaya, kaimito, tsaka avocado. Meron din po itong guyaba, kamyas, at tsaka mga madre de cacao mga kaparm. Yan, tsaka cacao mga kaparm. Bukod po doon, meron din po itong puno ng buko mga kaparm. Kupalagay na po natin na meron po itong nakatanim na 350 ka puno ng puno ng niyog mga kaparm. Ayan kita nyo, may mga saging pa. Ayan. So bali yan mga kaparm, kung makikita nyo po, ito po ang source of water nila mga kaparm. Yan. Ang source of water po nila ay nanggagaling po sa bukal. Yan po. Bali yan po ay naka-hose. Pero po ang bukal po na yan ay hindi na po sakop ng property. Kumbaga nakakabit lang sila ng hose mga kaparm. Yan. Makikita nyo po, yan yung property mismo mga kaparm. Napakaganda po niyan mga kaparm. So yun mga kaparm, mayroon pa po itong mga tanim na sili tsaka talong. Ayan makikita nyo mga kaparm. Ito po yung puno ng sili. Maliit pa lang po pero may mga bunga na. Ito naman po yung mga tanim nilang talong. Yan. Marami-rami rin po yan, hanggang dun po yan mga kaparm. Ito pa ho mga kaparm, kasama pa po yung ampalaya na yan. Puro ampalaya po yung mga tanim. Napakaganda po yan mga farm. Pinambibenta po nila yan mga farm. Ayun nakita nyo, puro ampalaya yan. May mga tanim na po sila dito. Kaya sa mga buyer po natin dyan na gusto bumili ng property, ito po ay good for investment na po mga farm. Dahil yan mga farm, alagang-alaga po talaga itong mga tanim na to. Dahil ang lalaki yung mga farm. Kita nyo ito, mga maliliit pa. Possible, pero karamihan po dyan ay ganito nakalalaki. Yan. Ayun
Lahat po yan may mga bunga mga kaparm at hindi po masyado inuud. Pinuputakte kasi karamihan po dito ay ginagawa po nisprayan po talaga para hindi dapuan ng mga insekto at di mabulok. Pero ayan, nakikita nyo naman po mga kaparm, napakaganda ng mga tanim na to. Bibidyoan ko rin po yung tanim ng talong na mga kaparm para makita nyo po. Ito pong talong na to ay maliliit pa lang po at bagong tanim pa lang po yata ito. Napakarami po niyan, hanggang dun pa po yun mga kaparm. Ayan mga kaparm, makikita nyo. Bawat puno po ay meron na pong mga tanim. Bawat puno po mga kaparm ay meron na pong bunga. So ayan mga kaparm, punta po tayo dun sa beachfront ng property. So ayun mga kaparm, punta po tayo din sa mismong beachfront mga kaparm. So ayun po mga kaparm, bali ito pong nilalakar natin ngayon ay sakop pa po yan ng property, 2 hektarya. Ito pong pathway na to meron na rin po pala papunta po dun sa mismong beachfront ng property. Yan, malapit lang po, konting lahad lang, doon na po kayo. Yan. Meron pa po ito mga puno ng mga bakawan mga kaparm. Yun po ay maganda rin pong puno mga kaparm. Ayun may mga alaga pa po silang baboy, ilang peraso, may liit pa. Pwede po kayo mag-alaga dyan mga kaparm. Nakita nyo, ayun, mga alaga pa po silang baboy. Ito na po yung sinasabi ko po sa inyo, pag na-develop nyo po ito, kaya napakaganda po nitong property na to. May mga naliligo pa nga po ngayon. Tama, ganda ng buhangin. Kulang lang po talaga ito sa linis mga kaparm. Pwedeng lagyan ng mga kubo. Kailangan lang po talagang linisin to mga kaparm. Ayan mga kaparm. Yan, sa ngayon po low tide po yata ito dahil po nakikita pa yung mga paano dito nasa bungad. Kapag high tide po napakaganda po nito. Kaya sa mga buyer po na interested na gustong bumili ng mga pang retiro nila mga farm, pwede po ito sa inyo mga farm. So ayan mga farm, ayan po yung paligid ng property. Yan, yung makikita nyo, yan po yung paligid sa property. Ito pong nakikita nyo pong bahay dyan ang konkreto ay pag-uusapan po ninyo ng mismong seller kung paano po ang gagawin dyan sa konkreto na yan. Pero ang pagkakaalam ko po ay kasama na daw po yan mga farm. Hindi ko lang po alam kung may additional fees po yung bahay na yan, pero sa pagkakaalam ko lang po yun nga, kasama pa po yan sa bentahan mga farm. Yan, nakikita nyo, napakaganda ng property. Flatland po yan mga farm. Bali ito po 50% flatland po yan mga farm. Bali yung kabila, ayan, kasama pa po yan, yung pabundok na yan ay 2 ahon pa daw po yan. Yan naman po ay hindi naman po ganun katarak. Yun nga lang po ay masukal dahil ito lang po yung masyadong nakasikaso nila papunta dito sa may dagat. Yung kabilang daan na po o kabilang kalsada na po ay kasama pa rin naman po, pero yun nga po ay medyo masukal at slope pa po yan mga kaparm. Ayan, nakikita nyo. So yun mga kaparm, mapag-usapan na natin ngayon yung titulo na ito, property na to. Bali itong property po na ito ay OCT pa po. Kasalukuyan po ngayon na ito na-transfer na po sa nakabili. Bali pag ito pong property na to ay na-transfer na po sa nakabiling seaman, ay magiging TCT na po ito mga kaparm. At yung seaman naman na po yun ay ibebenta na po itong property na to, at siya na po yung nagpapabenta ng property na to dahil po ito yung nabili na.
inaantay na lang po ilabas yung TCT na title mga farm. Kaya sa mga buyer natin dyan, hindi na po kayo mo problema na patungkol sa pagpapatitle nito, dahil ito po pag nailipat na po sa nakabili ay TCT na po. Bali pag binenta po sa inyo ay TCT na rin po itong property na to. Kaya sa mga interested buyer natin dyan, complete documents ito mga farm. Meron na rin po itong lot plan at updated po ang amilyar, dahil po ang nakabili po na ito ay seaman. Ang reason to sell naman po na itong property na ito mga farm ay hindi na daw po na ito mapuntahan yung property niya, dahil po ay taga Manila po siya mga farm. At palagi daw po siyang nakasampa ng barko, kaya hindi na po siya masyado nakakagawid sa lugar niya nabili niyang property. Kaya yun po ay gusto na po ngayon ipabenta. Kaya sa mga interested buyer natin dyan na gusto bumili ng property, tumawag lang po kayo sa number na may kita nyo po sa inyong screen, at sa WhatsApp and Viber po para sa mga karagdagang information gusto nyo pong malaman patungkol sa property na to. At isa pa ho ay mag-message din po kayo sa aming Facebook account na Presi Rosario mga farm, dahil dito po kami madalas na nakakasagot ng mga inquiries ng mga buyer mga farm. Dito na po natin tatapusin ang video na to mga farm. Maaaring lamang po kayo mag-message sa amin para sa mga karagdagang information na gusto niyo pong malaman. Muli mga farm, mapag-aapalang araw po sa ating lahat. God bless all po mga farm.